This is Bataan Broadcasting TV. Naglilingkod sa sambayan ng Bataenyo. Nagbabalik po ang Dateline Bataan. Ako po si Zenny Soriano. At ako pa rin po si Mike Sigaral. Tuloy tayo sa Balitang Lokal. Yung mga ito yung mga sports-minded, si Sir, ha? Sige. Itong One Bataan Intertown Sports Fest. Mga pinaabangan Malapit yan. ng lunsad, si Sir. Naabangan niya, marami nag-abak niyan. Noong ika-20 na Oktubre, o ika-2, October 2, isang pagpupulong ang pinangunahan ng nagdaang Miyerkules, ha? Ng ating kaibigang si Erwin Oximoso. Pinuno ng One Bataan Sports Development Council. Nakasama ni Oximoso ang Health Promotion Board at Federasyon ng Sangguniang Kabataan-Bataan. Ito'y bilang paghahanda pala para sa nalalapit na One Bataan Intertown Sports Fest. Yan. Layunin ng palaro na isulong ang sportsmanship at kaligtasan sa bawat kalahok. At hindi lamang ito ng pansin sa kompetisyon. At lumawag din sa pagpupulong itong sina Mr. Joshua Santiago, Mr. Paulo Perez mula sa Provincial Governor's Office, Coach Wang Yu Banso ng Pusong Pinoy Basketball Team at mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor at bayan. Inaasahan ang opisyal na mga anunsyo para sa One Bataan Intertown 2024 sa mga darating na araw. I-update namin kayo dito sa Dateline Bataan tungkol dyan sa nalapit na One Bataan Intertown Sports Fest. Ate Sen? Okay, gusto ko lang ipaalam sa kanila na nito nakaraang linggo ay naroon ang panunumpa, ang mayroong 300 members, o mga bagong kandidato sa Partido Federal ng Pilipinas. Yan ang partido ng ating Pangulo. Oo, yan ngayon. Si BBM. Kasama sina Governor Joet Garcia, Vice Governor Chris Garcia at yung mga mayor. Ang nakataong mayor, si Mayor Tony Pep Raimundo. Ang Pangulo ng Mayor's League. Si Mayor Robin Tagle, kilala mo ba yun? Si Mayor Alice Acosar ng Samar. Nandun, Mayor AJ. Nandun. Mayor AJ ng Mariveles. Wala si Mayor AJ kasi hindi siya nanumpaan siya. Wala ba siya doon? I'm sorry. Yun, ang naging panauhin ay si... Naalala ko lang, nag-message nga po sa'yo. Okay. Ang nagpanumpa o ang nag-administer ng lumpa, ang panumpa ay si Governor Reynaldo Jun F. Tamayo. Siya ngayon ang Pangulo ng National Chairman ng Partido Federal ng Pilipinas. Governor din yan, di ba? Oo, Governor. Kasama niya si dating Congressman Ferdy Hernandez ng Danang. Okay. Maraming nanumpa, dahil yung mga bagong kakandidato ay isinama na sa Partido Federal ng Pilipinas, Ayon kay Governor Tamayo, pinakabata daw yung kanilang partido dahil ito ay sinimulan lang noong October 8, 2018. Yan ay pinirmahan na kasama na sa listahan ng mga political parties ng ating bansa. Ayon kaya nakasama na kumbaga approved by President Bongbong Marcos. Naibahagi ni Chairman Tamayo na 5 ang mahalagang prinsipyo na pinakalagahan ng Partido Federal ng Pilipinas. Una, sabi niya, ISM. ISM. Ito daw meron silang pinapaniwala ang Diyos. Kailangan yung sasama sa kanila, kailangan may pinapaniwalaan kang Diyos. Kung wala kang Diyos, hindi ka pwedeng sumali. The way I see it, parang may pinariringgan niyang partido. Ganon. Bakit mayroon pang partidong walang Diyos? Baka mahalay mo, Parang may nagmumura pa nga sa Diyos, Pangalawa, sa kanilang prinsipyo ay sinasabi lang humanism o yung pinapaniwalaan nila may dignidad ang isang tao. Ibig sabihin, ano man ang katayuan sa buhay, hindi dapat basta-basta minumura mo yung tao. Yun. Kaya may dignidad ng tao. Pangatlo, yung sinasabi lang enlightened socialism. Ano naman yan? Sabi gano'n, hindi lamang yung wealth ay nandyan, it should be distributed right distribution. Although ako medyo may question ako doon. Diba sabi ko nga sa'yo, isingit ko lang, mayaman ang bansa natin. Ang problema, karamihan sa budget, nasa mga politiko. Yun! Dapat magkaroon ng
equal distribution of wealth. Yun ang... Para hindi kami lagi, yung taong bayan, laging namamali mo sa mga politiko. Laging hawak sa liig dahil Diba? nasa kanila ang resources. Okay. Okay, number 4, sabi ganon, direct democracy. No? Ang gusto ng gobyerno ay isang kampanya kung saan higit pang mapapaganda yung yung pagbibigay ng resources sa mga tao. Importante. At ang panglima ay participatory governance. No? Yung mga highly centralized program ng gobyerno ay kailangan ma-decentralize. O, ibaba na kung ibaba sa riyon, ibaba sa mga probinsya para agad-agad ay makuha ng tao yung mga programa at serbisyo. So good luck sa mga sa bagong partido. Oo, nakita ko doon ang mga taga Maribeles. Partido na yan. Nandun din si Vice Mayor Richie David. Oo, Si Vice Mayor si Mayor NCT nandun din. nandun si Vice Mayor Ron Del Rosario. Vice Di ba? Mayor, Lahat po ng Kasi ito yung mga kapitan mula sa lahat ng distrito. sa 12 bayan. Nakita ko yung kapitan namin doon. Oo, kaya Si lahat po Kapitan doon, Manny nandun. Bawat bayan naman ay may kanya-kanyang delegasyon. No, dahil yung mga hindi nakasama o walang partido pa ngayon, doon sila nanumpa sa Partido Federal ng Pilipinas. Panguli sa ating local news, ito namang mga kaibigan natin mula sa GN Power, sister. Yan. Sumali ang GN Power Maribeles Energy Center Limited Company o GMEC at GN Power Dinginin Limited Company o GMPD sa International Coastal Cleanup o ICC. Hindi yung International Criminal Court. Hindi. Iba yun. Ito yung International Coastal Cleanup 2024. Ito yung bilang bahagi ng pandaigdigang inisyatiba para protektahan at linisin ang mga karagatan. Nakapagdala ang dalawang kumpanya ng mahigit 500 kilos. Nakakalungkot, sister. 500 kilos ng basura ng kanilang nakolekta, patunay ng kanilang pangako sa pangangalaga sa kalikasan. Dito nagdaang September 21, 2024 ang DNPD kasama naman ang munisipalidad ng Maribeles ay nagdaos ng coastal cleanup na nilahukan ng mahigit 20 volunteers at mga scholar. Nakakolekta sila ng humigit kumulang 100 kilos ng basura mula sa mga baybayin. Sa kabilang dako, nagsagawa rin ng cleanup ang GMEC sa Agwawan Beach sa Barangay Sisiman kung saan 40 volunteers mula sa GMEC, Municipal Environment and Natural Resources Office o Menro Maribeles at komunidad ang nakapagtala ng 260 kilos ng basura mula na nilagay nila sa 36 sako. Mahiwalay din sila aktibidad sa tabi ng planta kung saan nakakuha ng 200 kilo ng basura. Ang kanilang pakikisa sa ICC ay bahagi ng kanilang Progress Program na nakatutok sa pangangalaga ng marine life at tamang pamahala ng basura. At natutuwa ako dito, sister, dahil nalinis yung ating karagatan At nakakalungkot lang, malabas na napakadumi natin sa ating mga baybayin, sa ating karagatan. Ang ko lang dyan, ang take ko lang, Sir Mike, na tayo ay nagsasagawa ng coastal cleanup every international cleanup. Tuwing September lang yan. Baka naman pwede every day, every Or week, every month, para hindi na ganun karami ang makukuha nating basura. Siyempre, yung ating mga isda ay kinukuha sa karagatan. Yun na nga araw-araw kumakain tayo na isda, araw-araw kumakain tayo ng mga shells na pagkain. Biro, ang tagal, 1 taon. Alam mo, isang panonood ko sa NHK, yung sa Japan. Biro, pati yung kanilang mga, yung pinaka-drainage. May isda. Dahil malinis. Yes. Hindi katulad sa atin, yung talagang amoy pusali, mabaho. Burak talaga. Tsaka pag nilagay mo yung isda, patay agad sa sobrang baho. Ibig sabihin talagang tayo. Sana yung disiplina natin para sa kalikasan, sana ma-improve yun. Sana. So, for a while, it's time for us to say goodbye sa ating episode 2. Yes. Ng ating Dateline Bataan. Baka may gusto kang batiin muna. Binabati ko po yung aking kapatid na si Hermie Marquez, yung kanya asawang si Alice Marquez, mga anak na sina Aaron, si Yui at si Abby sa Australia. Sabay sa Australia? At yung kapatid ko naman sa Canada, si Olan Marquez, kanya asawang si LB, mga anak na si Millicent, at mga apo na sina Chloe, si Angel, si Camille, si Kylie,
At yung aking pamangkin si Morris Marquez, ang kanyang asawang si Sky, yung mga anak nila si Carl at si Clarence Marquez. Yung mga nasa US. Sa US, si Senny Fisher. Senny Fisher. Yan, no? Yan, sige. Manood pa kayo, marami pa kaming susunod na episode. Ako naman, binabati ko lahat ng mga nanonood, yung sa lahat ng panig ng mundo dito sa Bataan TV, Bataan Broadcasting TV, at abangan ninyo yung ibang mga segments na ipinrepare namin, and lalo na ngayong mag-eleksyon. Yes, no? May mga interviews po kami sa mga kandidato, mga nanunungkulan na. At yung mga ini-invite natin, kung gusto ninyong i-promote yung inyong mga plataforma de gobyerno, ay open po ang Dateline Bataan at iba pang programa ng ating Bataan Broadcasting TV. For a while, ako po ang inyong lingkod, Mike Sigaral. At Senny Soriano. At ito ang inyong paboritong programang Dateline Bataan! This is Bataan Broadcasting TV. Naglilingkod sa sambayanang Bataenyo.